Ang tunay na panalangin ay hindi para magpasikat sa iba, kundi para palalimin ang ating ugnayan sa Ama. Inaanyayahan tayo ni Jesus na magtiwala sa kanyang paglalaan, hanapin ang kanyang kalooban, at magpatawad sa ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay prayer. Ngayong araw na ito, tinuturuan tayo ni Jesus ng isang napakahalagang panalangin. At dahil si Jesus mismo ang nagturo nito, tinawag natin itong the Lord's Prayer, ang Ama namin. At mahalagang tingnan natin, ano nga ba ang dasal? Ano nga ba yung prayer? Mga kapatid, bagamat itong panalangin itinuro ni Jesus ay tila ba isang formula, magandang tingnan muna natin na prayer is not about reciting formulas katulad nating mga Katoliko na marami tayong mga formularies tungkol sa mga dasal natin. Yung misa isang formula, yung rosary, yung Stations of the Cross, at marami pa mga novenas, etc. Pero mahalaga yung mga formulas para gabayan at tulungan tayo sa isang mataimtim na pananalangin. Pero lagi nating tatandaan that prayer is about relationship. Kaya nga hindi ibig sabihin na ni-recite natin yung mga prayers na yon, yung mga formulas na yon, meron na tayong relationship, no? Doon sa ating pinagdarasalan. Like for example, yung mga saints, we have novenas. Pwedeng dinadasal lang natin, binabanggit natin, nire-recite natin yung mga novena prayers. Pero wala ka namang personal na relasyon doon sa santo na yon. Kaya walang saysay, walang kwenta, no? Yung ating pananalangin kasi prayer is about relationship. Kaya nga kahit meron kayong mga novena or prayer to the Sacred Heart of Jesus, to the Holy Face of Jesus, to the Divine Mercy, no? Pero wala naman tayong malalim na relationship, no? Nawawalan ng saysay yung ating mga pagre-recite ng dasal. Pero pwede rin naman na ang mangyari, sa una, wala kang personal na relationship, pero sa pamamagitan ng iyong pag-recite ng formulas, unti-unti mong nakikilala yung santo, for example. Kaya nga makikita natin, no, kapag tayo ay nagnunuvina sa mga saints, makikita natin na part of the novena prayers ay yung mismong buhay ng mga santo. Kaya sa pamamagitan ng mga prayers na yun, ng mga formulas, natututunan tuloy natin, nalalaman natin paano ba nabuhay itong mga santo na ito.
And then yung kanilang mga halimbawa is parang magandang tularan natin to emulate the examples of these saints. How much more yung ating debosyon sa Panginoong Jesus, like for example, yung sa Sacred Heart of Jesus, sa Divine Mercy, o kaya naman ay yung iba may debosyon sa Santo Entierro. Mahalaga, itong mga formulas. Pero we have to understand that we have to go beyond the formulas. Napakahalaga ng relasyon, ng ugnayan. Kaya hindi man natin ma-memorize yung mga formulas na yan, dumating man yung time that we don't have the copies of those formulary prayers, mahalaga is your relationship, yung ugnayan natin sa Diyos. At itong mga saints na ito, of course, hindi natin sila pinagdadasalan. We are only asking for their intercessions para tayo ay ilapit nila kay Jesus. Kaya ngayong devotions to the saints will be meaningless kung hindi tayo dadalahin papalapit kay Jesus. Kaya lahat ng debosyon ay magdadala sa atin papalapit sa Diyos, papalapit kay Jesus. Ngayong araw na ito, makikita natin na bagamat itinuturo sa atin ni Jesus yung dasal, makikita natin that Jesus is also leading us to someone. Sino yon? Sa Ama. Itong prayer na ito ay isang dasal na itinuro ng Panginoon na maglalapit sa atin, magdadala sa atin sa ating relasyon sa Diyos Ama. Ang Ama na Jesus, at dahil sa ating relasyon kay Kristo, ay minamarapat na tawagin din nating Ama. It is only because of Jesus, it is only because of our relationship with Jesus that we can call God as a Father. Kaya nga si Jesus ang nagturo sa atin. At kanino itinuro ni Jesus ito? Sa kanyang mga kaibigan. Sa mga taong naniniwala, sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, we can only call God as Father if we have relationship with Jesus. It is that relationship, yung ating ugnayan kay Kristo, ang nagpapagiging marapat nating tawagin ang Diyos bilang Ama. Kung wala tayong relasyon kay Jesus, wala tayong personal na ugnayan kay Jesus, hindi tayo marapat tumawag sa Diyos bilang Ama. No? Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi natin kaya mag-direct sa Ama kung hindi tayo dadaan kay Jesus, because Jesus is the way to the Father. Jesus is the truth of the Father. And Jesus is the life from the Father. Kaya nga napakahalaga yung ating personal na relasyon kay Jesus. At makikita natin dito na yung fatherhood of God, yung Diyos Ama at si Jesus yung anak, yung pagkaama ng Diyos, ay it is not about gender, but it is about role. Role na nanggagaling sa relasyon. Parang sa tahanan, yung tungkulin ng ama ay iba sa tungkulin ng ina. Kaya nga, itong tungkulin na ito, itong role na ito ng Diyos sa buhay natin, in the context of relationship, yung Ama, the Father who protects, and the Father who provides. Mahalaga ho ito. Sabi nga sa Latin, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Lex orandi, the way we pray. Lex credendi is the way we believe. Lex vivendi is the way we live. Kaya nga kung paano tayo magdasal, ito yung pananampalataya natin at ito yung buhay natin. Kaya nga, sinasabi ng dasal na ito na kung tinitingnan at kinikilala natin ang Diyos bilang Ama, makikita natin yan sa ating relationship. Dapat makita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Which means, kapag tinawag natin ang Diyos bilang Ama natin, Ama namin,
Ibig sabihin, kinikilala natin that our protection is God alone. And our provider is God alone. Na lahat ay nanggaling sa Diyos sapagkat lahat ay kaloob ng Diyos. Walang akin. Ibig sabihin, lahat babalik sa Diyos. Kahit tayo, yung buhay natin, pagkatao natin, lakas natin, babalik sa Diyos. Because everything belongs to God. Kahit tayo. God is the God who provides for us. Kaya dapat mabago ng pananampalatayang ito, ng dasal na ito, yung ating pananaw sa buhay. Kasi the tendency for us is mag-angkin ng mag-angkin as if atin. Pero ang totoo, hindi atin. Pahiram lang lahat ng Diyos. And it is God who protects. Nasa Diyos lang yung ating kaligtasan, nasa Diyos lang yung ating proteksyon. Kaya sa Diyos tayo aasa. Sa Diyos tayo magtitiwala. Hindi sa ating sariling kakayanan, hindi sa ating sariling lakas, hindi sa pamamagitan ng puwersa at armas, hindi gagamitin ang posisyon para tayo ay makatagpo ng kasiguruhan. Hindi. Tanging sa Diyos. He is our protector and He is our provider. At sana makita natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Dahil kung paano tayo magdasal, nagpapakita ito ng ating pananampalataya at nakikita ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, turuan mo kaming magdasal. At ang dasal na ito ay magpakita ng aming pananampalataya sa iyo at gumabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.